Sa 300K na sweldo ni freelancer, may kaltas na 30K si Upwork. Fair ba yon? Pag-usapan natin yan. Hi mga mi! So, I saw this one question at I think this is an interesting one at pag-usapan natin today. Ang question ay, grabe pala ang laki ng kaltas ng Upwork, ma'am. Sayang ang trinrabaho. Hehe. Ito ay question galing po doon sa ating previous tutorial or real-time walkthrough on how to buy connects and how to use your connects inside Upwork. So, I hope kahit po medyo informal yung tutorial na yun, kahit paano po ay na-feel nyo or nakita nyo ng actual kung paano mag-buy at kung paano gamitin yung connects inside Upwork. So again, pag-usapan natin ang question na to today. Hapon na sa bukid. There. Okay. So, grabe pala ang laki ng kaltas ng Upwork, ma'am. Sayang ang tinrabaho. Ano bang ibig sabihin niya dito? Kasi doon po sa previous tutorial, kung hindi niyo pa po napapanood, scroll nyo lang po yung mga post ko hanggang sa makita nyo po yung step-by-step guide on how to buy and use connects inside Upwork. Makikita nyo po yun doon. Kasi doon sa walkthrough, nadaanan po doon kung magkano yung kinakaltas o yung service fee ni Upwork kay freelancer. Every payout niya. So sa mga hindi pa po nakakaalam, ito po, basahin na lang po ninyo sa Upwork website mismo about their service fee. Pero ipaliwanag natin sa simpleng paraan na yes, si Upwork po ay may service fee. Why? Simply because Upwork is a business. So gaya po nating freelancers, gaya po nating mga freelance virtual assistants, we are business owners at ang lahat ng negosyo ay kailangan po ng cash flow to keep their business running, di ba? So ganun lang po yun din kay Upwork. So recently po, may pagbabago sa service fee ni Upwork. Pero yung mga old contracts po or yung mga old clients po namin na charge ni Upwork ng 10% service fee ay 10% pa rin po for old contracts. Pero sa mga new contracts po, after May 1st, 2025, ang charge na po ni Upwork ay 0 to 15%. Ano ibig sabihin? Nakadepende po yun sa contract. Malalaman nyo po ang service fee na i-charge ni Upwork the moment na makita nyo yung contract from the client. Meaning, the service fee varies. So, yun lang naman, naglalaro lang yung service fee sa 0% to 15%. So, possible na may contract na no service fee, may possible na din na may contract na maximum of 15%. Pero usually, sa mga nakikita ko recently most of the contracts ay 15% service fee si Upwork sa mga new contracts after May 1st. So ngayon naman, ang tanong, bilang isang freelancer or bilang isang VA, sayang nga ba ang tinrabaho dahil ang laki ng kaltas ni Upwork? Unang-una po, palagi nating tandaan, hindi lang naman kay Upwork pwedeng makakuha ng clients. Pwedeng kay onlinejobs.ph, pwedeng mga direct clients, marami sa LinkedIn, Indeed, People Per Hour, at nandun po sa ibang mga post ko yung complete list. Do you remember? Na ipinost ko po yung complete list na pwede nyo pong paghanapan ng mga direct clients. At may mga clients nga po na direct clients din sila, pero gusto nila inside Upwork. Kasi sa inside Upwork, may protection both freelancer and the client. Bakit? Kasi sa Upwork, for example, ang client ay payment verified sa Upwork, nakabayad na sila nasa escrow na yung payment na pinadala nila for the freelancer. So ang freelancer, magtatrabaho siya, alam niya na mababayaran siya kasi payment verified si client kay Upwork. At the same time naman, kahit naman na ipadala na ni client yung payment niya kay freelancer, hindi naman yun i-release ni Upwork hanggat hindi tapos yung trabaho. So usually yun yung reason bakit may mga clients na gusto pa rin or may mga freelancers din naman na gusto pa rin working inside Upwork. So, ako po personally, I have both. I have clients
inside Upwork. So, tumatanggap pa rin po ako ng mga clients under the Upwork platform or inside Upwork. At may mga direct clients din naman po ako na hindi under ng Upwork, galing sa LinkedIn, Facebook groups, at may mga naging clients din naman po ako na galing sa onlinejobs.ph. So marami talagang ways. So for this time, since this is connected doon sa previous tutorial nga po natin on buying and using Connect inside Upwork, so kaya pinag-usapan po natin ngayon yung service fee kay Upwork. So, para mas maunawaan po natin, ipapakita ko po sa inyo yung actual payout kay Upwork na may service fee or in layman's term nating mga Pilipino kaltas. Magkano yung ibinayad ni client, magkano yung na-receive ko, at magkano yung kinaltas ni Upwork. So, pag-usapan natin, as example, etong specific na screenshot ko na to. So, makikita nyo dyan, ang aking job title or job role for this contract is Social Media Management Specialist. Ang naging Upwork fee ay $532.50 at billed, ibig sabihin ayun yung binayad ng client, is $5,325. So, paki-flip po muna ng inyong screen para mas makita nyo po ito ng buo. So based sa screenshot na to from Upwork, si client ay nagbayad ng $5,325. At ang na-receive naman ni freelancer ay $4,792.50 kasi nga may charge or service fee si Upwork na $532.5. So going back here, sayang nga ba ang trabaho? My personal take, like everything in life, mindset lang yan mga mi. Don't get me wrong hindi ko sinasabing maliit yung $530. What I'm saying is, malaki para sa akin yung $4,792. Let's put it into perspective So today, ang palitan ng USD to PHP or Philippine Peso ay $57. So, i-compute natin yan. Ang kinaltas ni Upwork or ang naging service fee dito ay $30,352. Malaki or malaki? Siyempre malaki, Pilipino tayo, di ba? Mas malaki pa nga yun sa sweldo ng isang buwan, ng isang minimum wager dito sa Pilipinas Pero, doon ka ba magfo-focus? So, mag-focus tayo doon sa na-receive na payout ni freelancer. So, sa palitan na $57, ang total na na-receive ni freelancer ay 273,172 pesos. Again, mga mi, don't get me wrong. 30,000 is big. Pero hindi ko siya ma-equate doon sa sinasabi na sayang naman yung tinrabaho. Kaya sabi ko, mindset lang yan. So mamili ka. Maghuhurumintado at sasama ba yung loob mo sa 30K na service fee ni Upwork? Or ibubuhos mo yung energy mo sa pag-celebrate at sa pagiging grateful doon sa 273K na sweldo? Kasi marami na sa buhay natin na out of our control, di ba? Yung service fee ng Upwork na nag-change, hindi natin control. Dinagdagan ng VAT ng government, hindi natin control. Ninakaw nila yung mga tax natin, hindi natin control. Pero yung effort natin, yung sipag natin, yung habits natin, yung paghahanap natin ng clients, at pagsusumikap sa buhay araw-araw, ayun ay within our control. At alam na alam natin, energy is a finite resource. Ibig sabihin, hindi mo siya pwedeng ibuhos sa isa at pwede mo ding ibuhos sa isa ng equal. Mamimili ka lang. Ibubuhos mo ba yung energy mo sa mga problema na uncontrollable naman? Or ibubuhos mo ba yung energy mo sa mga efforts na control mo bilang tao, bilang individual? Kaya may final message for you. Kung hindi man sa freelancing agad, in life in general siguro, di ba? What we focus on, we flourish. So, if we focus more on the good, we will get more of it. Nagsimula talaga ako sa Upwork na may mga ganyan na kaltas, pero kahit kailan hindi sumama yung loob ko na nagka-service fee sila kasi tinulungan nila ako to connect with the right clients di ba? Tapos along the way, dahil nga very grateful ako sa lahat ng mga nare-receive ko, nagdatingan na rin yung mga direct clients from LinkedIn, from onlinejobs.ph na walang kaltas. Nagigets mo? So, naa-attract talaga natin
at na-flourish natin kung saan tayo nagfo-focus. So mga mi, ayun lang, napahaba na naman ang kwento ko. So always be grateful and focus on the good. God bless you everyone!